Nakita ko po, nadaanan ko po ito mga bossing. Dito po sa sa social media. At ito nga po yung mga nakikita natin, mga kababayan. May tatak pa ng House of Representatives to House of Representatives Philippines. Ang sabi ho dito, kalsada muna. No? Kalusugan, bahala na. Ganyan mag-budget ang Senado. Aray ko po mga bes. Ang dami ho sa mga kababayan natin ang namumroblema, lalong-lalo na po pagdating sa mga bayarin sa ospital, lalong-lalo na po pagdating sa mga pambili ng mga gamot, mga bossing. Di ho ba? Yan nga ho ang dapat unang tinututukan at binibigyan pansin na budget mga kababayan. Yung kalusugan po. No, kaya lang mukhang sa Senado ang sinasabi nila dito hindi late, no? Mas uunahin yung magpagawa ng kalsada kesa doon sa kalusugan. Sabi, budget ng edukasyon at kalusugan. Buo sa House, pero Senate, ibinuhos lahat sa DPWH. Build, kickback? May question mark. Biruin mo, budget ng edukasyon at kalusugan. Sa House, okay na okay. No? Pagdating na sa Senado mas pinagtuunan ng pansin yung pagpapatayo o kung ano man yung build nila. Alam niyo po mga bossing, ang dami na nga pong nagrereklamo sa mga kababayan natin Di ba? Na yung kanilang mga kalsada daw po binabakbak, ang ayos-ayos naman. Na yung mga sa lugar nila sisirain, ang ayos-ayos naman. Di ba? Tapos ang masaklap pa nito, budget na nung edukasyon na alam naman ho natin, napakalaki ng kakulangan ng Pilipinas pagdating po sa edukasyon, tapos ililipat mo pa at ibubuhos mo pa doon sa DPWH, doon sa priority siguro si Mark Villar, Priority siguro si Mark Villar. Sabi ni Jem HE, pagawa ng kalsada tapos gigibain ulit. Walang katapusang pagpapagawa. Tiyo ba mga kababayan? Parang ang saklap namang isipin na yung dapat po para na ho sa mga mag-aaral natin para naman po kahit papaano makahabol-habol ang mga estudyante na Pilipino. Tapos kukuhaan mo pa ng budget at ililipat mo doon sa build na naman. Nung panahon ho ng dating Pangulong Duterte, ilan? 120 ang ipinangako nila na tatapusin o matatapos na build. Ilan po ang nangyari mga kababayan? 14? Tapos bumagsak. Bumagsak pa yung isa. Tapos nung bumagsak hindi na daw parte ng build nila yon. Hindi na daw po gawa o hindi na daw po tatak ng Duterte yon mga kababayan. Nakita mo itong mga ito tapos isa pa yata doon kasama yung pinatanggal ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kapag ka pumanik ka doon sa hagdanan na yon, yung footbridge mukhang ang rating mo makakarating ka ng langit. Pero mo sa taas na yon, siguro inisip nila, sige basta, mapunan natin yung pangako natin na 120 na build. Diba? At least ito, dagdag ito. Biruin mo yung footbridge, kala mo, papanik ka na ng langit Kapag ka ikaw, medyo may sakit sa puso, baka langit nga po ang tuluyan mo dun. Eto pa, 150 billion para sa Senado. Sobrang luho na to. Hindi ko alam kung sino mga kababayan ang gumawa nito. Ito nakuha lang po namin sa social media, mga bossing. 150 billion para sa Senado. Sobrang luho na to. Sa gitna ng krisis, Senado sinapawan lahat sa laki ng budget. Napansin ng netizen ang tila pag-angat ng lifestyle ni Chis Escudero matapos maging Senate President. Ibang klase. Alam natin si Heart Evangelista talagang passionista.
no? Ang napansin ko po kay Chis Escudero, mga bossing, eh, naging passionista nga po simula nung naging sila ni Heart Evangelista hanggang sa pati po yung kilay, eh, iba na, no? Parang pumipilantik na. Actually ho, mga bossing, lalo na sa Japan, mga Meksikano, mga ibang lahi, okay lang naman eh, no? Normal ho yan, yung mag-ayos-ayos ng kilay. Pero iba kasi, kakaiba kasi yung pag, ano, nung, ano, style nung kilay nung kay Chis Escudero, eh. Mga kababayan, ka- kala mo eh, ano, kapederasyon ni Fanny Serrano. Eto pa, oh, Senado, swerte sa budget, taong bayan, tiis pa rin. Habang ang mga Pilipino ay naghihigpit ng sinturon, ang Senado lumulunod sa bilyong pondo. Grabe ano? Si Chis Escudero tinutukan ng publiko matapos mapansing tila mas yumaman mula nang maupo bilang Senate President. Kung ito ho, etong napulot namin sa social media, nakuha namin sa social media, ang pagbabasihan po, mga kababayan, baka kaya ayaw mawala sa pagiging Senate President ni Chis Escudero. Kaya nga po, ang nagiging, ano ba tawag dito? Epekto, itong pagpabor niya doon sa mga Duterte Black. Itong pagpabor niya doon sa 18 na mga senador na ayaw pong matuloy yung impeachment kay BP Sara. Baka nga, ano? Ganito ho kasi yan, mga kababayan eh. Siyempre, yung Duterte Black, ang gusto nila, wag matuloy o ma-dismiss yung impeachment kay BP Sara. Di ba? Dahil kaibigan ho nila yan. Wala naman po tayong ibang naiisip na dahilan kung bakit nila ipagtatanggol ang Vice Presidente at kung bakit nila susuportahan na wag matuloy yung impeachment na yan. Wala po tayong ibang makitang rason kung hindi po dahil kaibigan nila si Sara Duterte. Or natatakot sila doon sa bloodbath ni Sara Duterte. Or natatakot sila na maresbakan ni Sara Duterte. Baka sabihin, ikaw, di ba may confidential funds ka din? Ikaw, di ba ganito ang ginawa niyo sa confidential funds? Ikaw. Baka yun ang isa sa kinatatakot nila. Mga bossing. Di ba? So ngayon, ang hiling ng mga yon, wag ma-impeach si Sara Duterte o ma-dismiss yung impeachment. Kailangan ni Chis ang boto ng Duterte Black. Di ba? Kailangan ni Chis ang boto ng Duterte Black, mga kababayan. Para manatili ako sa pagkain ng ice cream. Sino kaya naglagay nung ice cream dito? Kumakain ng ice cream si Chis Escudero. Ayun talaga yung kilay niya Parang medyo may Fanny Serrano. Di ba? Para manatili ako dito bilang Senate President, kailangan ko na mapaboran etong mga Duterte Black. Yan naman po ang nakikita at napapansin nating mamamayang Pilipino. Di ba? Na nagiging lawyer na po sila ni Inday Sara Duterte imbis na ho sana sila ho yung huwes, sila yung judge. Pero iba na po yung nagiging galawan nila. Sila na po yung nagiging lawyer o tagapagtanggol ni Inday Sara Duterte. Ang tingin ko nga ho dyan, mga bossing, strategy is first defense sila. No? Kumbaga sa giyera ho, kayo yung mga nasa front. Kayo yung unang sasalag. Kapag hindi kinaya ng unang depensa, eto na yung 16 lawyer. Yung 16 lawyer ang gusto din ma-dismiss Parang bigla ho akong nanghinayang doon sa kanilang pinag-aralan No? Mamahalin pa yung mga lawyer na yon. Matatalino ho daw yun, mga kababayan. Pero ang depensa nyo i-dismiss. Kumbaga kinuha kayo dyan para i-depensa ang Vice Presidente at para malinis ang pangalan ng Vice Presidente sa tingin ng taong bayan. Tapos ang
depensa nyo dismiss. Kumbaga kahit ano na lang, okay na, walang problema. No? Kahit hindi malinis ang pangalan ng Vice Presidente, ang importante wag makita ng taong bayan yung mga ebidensya dahil hindi natin kayang idepensa. Di ba, Neng Gigi, nagpalit na naman ng kanyang litrato na nasa harapan, nasa palan. Nasa palan na ng pera ang mga yan, kaya ganyan si Cheese at ibang senado. Tapos biruin mo, ang balita dito, kalsada muna, bago yung kalusugan at edukasyon, yung dalawa pong yan ang pangunahing problema po ng mamamayang Pilipino. Late sa edukasyon, at kulang sa mga pampagamot, mga kababayan. Tapos ilalagay mo doon sa kalsada, makikita ng bayang Pilipino, no? Yung kalsada namin, okay naman yan, nang ayos-ayos gawin Tapos biglang giniba